lalo pang lumalakas si Bagyong Christine. Una nang tinamaan ng hagupit ng bagyo ay ang Bicol region. Katakot-takot na lagpas taong baha ang dala nito. May naiulat na ngang nasawi at pinangangambahang pang madadagdagan pa yan. Kaya nakatutok ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa buong Bicol at kasalukuyang nakikipagtulungan kay former Vice President Leni Robredo. Lahat ng kinakailangan ni BP Leni ay agad ibinibigay ng ating gobyerno. Gagawin nga lahat ng paraan ni PBBM para lahat ng tulong agad may parating sa kampo ni BP Leni. Former Vice President Leni Robredo is asking for help, in particular, yeah, as soon as we can get in, as soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao. Kukunin na namin muna namin at dadali namin dito sa area na pangangailangan. Sa video makikita ang abot bubong na ang baha. Samahan mo pa ng napakalakas na hangin na nagdudulot ng lamig. Kahit saan ka tumingin sa Bicol, makikita mo ang katakot-takot na ragasa ng tubig. Ang mas nakakilabot pa dyan, lubog na sa baha ang second floor ng ibang mga bahay. Halos hindi na rin makita ang mga bubong nito. Agaw buhay naman ang isang residenteng nakahawak na lang sa puno. Pero matagumpay naman daw na iligtas si Kuya ayon sa uploader ng video. Halos wasak na rin ang isang buong eskwelahan sa Quezon dahil sa lakas ng bagyo. Makikita sa video na sira-sira ang buong covered court ng eskwelahan. Sobrang nakakilabot ang Bagyong Christine at inaasahan pang ang lalakas at lalakas pa. Right now, it's really Region 5 that was hit first at saka mabigat. Unfortunately, Region 5 was almost referee. Hanggang nasa gilid na nung coverage area ng storm. So pagpasok nitong center ng storm, pag-eye of the storm, papasok na sa Northern Luzon, baka maging masyadong mabigat, kaya kailangan paghandaan na mabuti. And we are doing everything we can to get assistance, pre-position. That's always the key. Full evacuated properly, get our goods and equipment pre-positioned as close as possible without them having the risk of damage, para malapit na sila doon sa kailangan nilang servisan pagka dumaan na yung bagyo. Unti-unti na nga ring binabaha ang Maynila sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Naka-alerto nga ang lahat ng EDCA sites sa buong Pilipinas na nakatutok rin ang lahat ng sundalong Amerikano para tumulong sa lahat ng apektado ng Bagyong Christine. It's the DND and they are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala na, we are at the mercy of the weather, as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this Typhoon Christine. All right, thank you.